Gusto po kayo? Ako ay matagal hindi nakita sa pagkatuloy talaga ng napakadaming inaayos, sinasikaso. Both ministries and mga ating mga igsoon, mga magagawa. Para kasing sundalo tayo eh. Habang nasa gera, sumusugod. Pero habang sumusugod, may nababagsak, may tinatamaan ng bala, may nawawala. So marami pong mga kaganapan sa mga nakaraang panahon, sa mga nakaraang araw. At ito, may nakita naman nyo ako, mawala naman ako ng isang buwan. Kasi mamayang gabi po ako ay lilipad ulit. Pupunta po tayo ng Thailand, Bangkok. At patungo tayo sa border ng Laos, Cambodia, at Burma. Tatlong bansa po yung aking susuyurin dyan. At mag-i-end po kami sa Burma, border ng Thailand. Maraming refugees doon. Ang refugees, ito yung mga Karen tribes. Google nyo, hirap ang buhay nito mga tao nito. For 50 years. Kaya kami pupunta rin doon. Atin po kami ang kanilang ika-50 taong anibersaryo ng pagkakapipit o kulong sa border ng Thailand bilang refugees sila. No? Pero pagamat, kahit sila ganoon, ay kita natin yung pag-ibig ng Diyos. At iniibig nila ang Diyos. Nako, makita nyo kung kayo makakapunta doon. Mga bata, pag kumanta ako parang anghel. Walang microphone, walang sound system. Yung boses nila umaalingaw-ngaw. Napakaganda talaga. At ako'y nananalangin na isa sa inyo, may isama ko doon. Sino gusto doon? Amen! Yan, alam nyo kasi, hindi tayo hinayaan ng Lord na maligtas at maligtas habang panahon. Amen. Maganda naman yun, ligtas tayo habang panahon, meron tayong eternity na tinatawag. Pero ma-enjoy sana natin yung tunay na kahulugan ng bilang mananampalataya. No? So, ilang linggo o ilang buwan na yata narinig ko na pinag-aaralan natin, very focus tayo sa Word of God. Tama po ba? Sinong nakikinig ko talaga kayo? Ano ba yung pinag-aaralan ng mga nakaraang linggo at ilang buwan? Ano ang focus nyo? Word of God. Wow. Word of God. Pero of course, kada linggo naman palagi dito, Word of God ang ating pinapangaral. Pero this morning, gusto kong mag-focus tayo, hindi lang ito sa Word of God, kung ano ang gagawin sa Word of God. Naunawan mo ba yun? Amen. Parang isa lang nakaunawa. Amen. So, gusto po natin, sa binasa natin kanina, doon sa, saan ba yan? Sa Book of James, 1:22 hanggang 20, saan ba yan? 5. Ay, tingnan ko muna yung aking ano na. So, pasahin po ulit natin. Pwede maglalagay ka ba yun? Para may lugising tayo lahat. Yan. Okay lang yung batang meron ka lang. Okay lang yan. Okay, ready tayo ha? Tagalog. 1, 2, go. Maging tagatapan kayo ng salita at huwag maging tagapagiginggan na dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ang sino man tagapakinig ng salita, ngunit pinagtapat, ito ay natutulas sa isang taong minamasdan at iyang likas na mukha sa salamin. 23. 22. Gusto na. Pagkatapos niyang masdan ang kanyang sarili, siya ay kumisan at inalibutan niya agad kung mamamuli ng kanyang katao. Ngunit ang sino mang tumitingin sa kanyang kautusan, nag-aalala at nililito ay nakapagiling na hindi nakaglimot sa halip siya ay nakatupad ng salita. Ang taong ito ay magpapalain sa kanyang ginagawa. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. So, panalangin muna po tayo. Makakaupo na po tayo. Sa ito, Panginoon, maraming salamat. Banal na Espiritu, ikaw ay aming inaanayahan
lumisan sa aming santuaryo, manguna ka, Panginoon, sa buong araw na ito. Maraming po salamat. Ito po aming dalangin sa inyong dakilang pangalan, O Jesus. Lahat po yung nagsabi ng Amen. So, ayon sa ating binasa, be doers, not hearers. Hindi lang tayo tagapakinig, bagkus tayo ay tagagawa ng ating mga rinig o tagatupad. Alam niyo, napakahalaga ang salita ng Diyos. Maging siya ang Panginoong Jesus sa oras ng siya ay nagipitan, kung siya ay tinutukso ng Diablo, wala siyang ginawa kundi mag-quote ng verse after verse. Gawin mo itong bato na ito, gawin mo tinapay. Sabi niya, man shall not, it is written. Yung sabihin, nasusulat saan? Sa Banal na Aklat. It is written that man shall not live by bread alone, but by every word. Napakahalaga na salita ng Panginoon. Kung paano tayo napakahalaga ng kalakasan physical, and ganun din naman ang kalakasan spiritual. How many times tayo kumakain sa maghapon? 3? Ako po, 2 lang. Kaya siguro, ako nakita niya magkawin, ganito pa rin nakatawag ko. Totoo po yun. Hindi ako nang libro, ayan ang kumain ko. Yung iba nagpa-fasting ako po, ay ako, sa tawag ko, intermittent fasting. Hindi ko alam kung yung intermittent fasting. Kasi nasanay po ako, nung ako nasa Amerika, ang pagkakain ko sa umaga, brunch. 10 ako kakain, kasama ng breakfast, kasama ng lunch. Kasi hindi naman ako nagugutom. Kasi po ako kapag nagutom, saka nang kakain. No? Hindi naman, meron kasi tao, may busog, ano kakainin natin? Di pa natatapos yung sinusubo, mamaya, naulan. So, natural po yun, kasi kailangan ang katawan. Ang katawan, tayo po ay sensitibo. We are so sensitive to the need of this physical being. Kasi not only we are just body, but we are body, soul, and spirit, na kailangan pakainin itong tatlong ito. Para pag-aralan rin po natin dito yan. So napakahalaga po na ang ating pang-araw-araw na buhay ay alam natin kung paano natin pinapakain. Walang sino man dito ang mapapabayaan niya ang kanyang kalusugan pisikal. Mayaman, mahirap, ordinaryong tao, hindi maaaring pabayaan niya yun. Pag nagutom siya, ahanap at gagawa siya ng paraan. Paano kung nagutom ko naman spiritual? Ano gagawin natin? Pwede ba ang bulol doon? Pwede ba yung pampano? Paborito ko yan, ginagamit ko na yan. Yung pangat sa kamatis. Ulo ng salmon, sa miso. Sarap niya, mag-physical yan. Sa spiritual natin, sa spiritual being, ano kailangan? Ano kailangan? Salita ng Diyos. Pero hindi naman salita, sabi nga, be not hearers, but doers. Ibigay ko kayo ng acronym, to make yung very simple yung mensahe na yun sa binasa po natin. Put all together, acronym ng paa. Meron ako dating i-acronym yung panahon pa namin. Yung paa. Nagka-challenge ako dati palagi yan sa simbahan, sa mga tao. To support the mission work, paa. Tawag ko paa. Piso, araw-araw para sa Asia. Ngayon, meron din ako paa ngayon. Para hindi ka lang hearers, kundi doers. Ano ibig sabihin ng paa? Once you hear the word of God, you have to practice. Sabi ba, practice? Practice. Kasi kinakailangan, hindi lang natin narinig yan. Kinakailangan yung gagawin mo, i-apply mo. Pangalawa ay apply. Pangatlo ay action. For faith without action is dead. Kaya itong tatlo na ito yung to me personally, yan ang revelasyon ng Panginoon sa akin sa James 1:24-25 ay yung narinig natin at palagi natin narinig, dapat pinapractice natin ito. Ibig sabihin, yung salita ng Panginoon, pinapractice mo,
ina-apply mo, at binibigyan mo ng buhay, action. Kahit anong pagbasa natin ng salita, anong pakikinig ng ating salita, kung walang application, walang action, o walang practice sa buhay mo. Ibig sabihin ng practice is a lifestyle. Ito na yung buhay mo. Hindi ito yung sa tuwing na ikaw mahihina, kailangan mo salita ng Panginoon. The Word of God will always be there. Sabi nga ng Panginoon, I am the Alpha and I am the Omega. Siya yung umpisa hanggang wakas. Maglalaho ang langit at lupa, ngunit ang kanyang salita ay mananatili. Heaven and earth shall pass away, but my word will never pass away. So, ganun kahalaga ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Now, how do you know then? Paano mo nalalaman na ikaw ay nag-ooperate sa tatlo? Pinapractice mo ba? Naririnig mo? Ina-apply mo ba sa pang-araw-araw na buhay natin? No? Pangatlo ay, ginagawa mo ba? We need to act upon every word that we hear from God. Halimbawa, ang sabi ng Panginoon, buksan natin doon sa Matthew 28:18-20. Si Jesus ang nangungusap dito. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority, si Jesus po yan, have been given to me in heaven and on earth. Go, therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Kung ang salita ng Panginoon ay buhay, kung ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan, ngayong nabasa at narinig mo, anong magiging reaction mo? Number one ulit, pinapractice mo ba itong nabasa mo na ito? Araw-araw meron po tayo nababasang salita ng Panginoon kung nagbabasa ka. Araw-araw may naririnig tayo, o linggo-linggo may naririnig tayo. Paano mo ini-apply sa buhay mo? Paano mo ito ginagawa upang ang salita ng Panginoon ay magkaroon ng buhay? Ako po, simula nung ako'y nakakilala sa Panginoon, hindi naman madali talaga kung makita nyo ako ngayon na dito sa aming estado. Mayroong process po. Mayroong progreso. Hindi instant. Hindi automatic agad. Na nandito ako. So, mayroong stages po yan. But I notice, yung stages ng buhay ko, noon at ngayon, kung ikukumpara ko, it's not because somebody told me to serve God. Hindi dahil sa mayroong nagsabi sa akin, mag-serve ka sa Panginoon. Hindi. Hindi ka lang nakakarinig, kundi ginagayad ka pa ng Panginoon. Sa kanyang mga salita, in the power of the Holy Spirit. The best teacher ever is no other than the Holy Spirit. Kaya hindi natin maunawaan ang salita ng Panginoon kasi ang banal na Espiritu wala sa iyo. We cannot understand the Word of God in the flesh. Because the Word of God is the Spirit. And the Word of God, not just the Spirit, gives life to us. Kaya para maunawaan natin yung salita ng Panginoon, yun namang salita at yung kapangyarihan ng Espiritu dapat namin doon. Kaya na sinabi ng Panginoon, all authority has been given to me in heaven and on earth. Parang sinasabi ng Panginoon, magpahintay nyo. Yung lahat ng meron ako, meron ka din, nasa sa iyo. Kaya sabi niya, humayo kayo at kayo'y magsipag turo. Hindi lang dito sa simbahan, disciples of all the nations. Lumalaki yung ating pananampalataya, lumalaki yung ating pananaw bilang isang mananampalataya. We are not just confined here in this church, the four corners of the church. Kaya nga, ang simbahan, hindi lang dapat vision-minded, mission-sending. Ibig sabihin, tayo po bilang simbahan, bilang ako po, leader ko po ninyo,
Dahil ako po ay mayroong mission-minded. Ang ibig sabihin po ay, kung ano yung meron ako, pwede pong mailatag sa inyo. Sino gusto nun? Amen. Amen. Mga kapatid, kaya ko yung sinasabi sa inyo ito, napaka-iksi ng buhay. Ako po, ilang dekada na, by the grace of God, nandito pa kami, Pastor Ismael, mga pastor na mga monsignoras, nandito pa. Ano kahon ba ng buhay? Kagaling ko na ng Davao ng Miyerkules at Webes, balikan lang po ako. Balis ako ng madaling araw, pinagpapasang balik ko madaling araw. Para dalawin ko yung aking spiritual son noon, kilala nyo si Pastor Alvin. No? At 56 years old, isa sa mga ginagamit ng Panginoon doon, 37 tribal churches ang pinahawak doon, eh bigla siya ay na-stroke last week. And so, ano siya, na-stroke, dinalo sa ICU, at nailabas din naman, kaya lang hakbali niya, right side, walang pakiramdam, hindi makasalita, parang tingin ko na ulo ng dila, nakatingin lang, hindi pa kanunok. At dumadaan yung pagkain niya dito sa ilong, gatas lang. So, siyempre, nagpe-pray po natin, marami nang pe-pray, marami nang nalangin, but the Lord just led me. Alam mo kasi, ang Word of God kasi buhay eh. Hindi lamang nababasa, kundi lang naririnig, kundi talagang totoo siya. Sabi ng Panginoon sa akin, puntahan mo. Pumunta ako, sabi ko kay Joy, Tuesday yun, sabi ko, Joy, book mo ako, bukas na bukas. Kaya ang balik ko, yun din, yung following morning na yan, day, balik naman ako. Pinag-pray ko, tinama ko yung mga leaders nila, naawa ako, nakita ko, pero alam mo, yung awa, hindi yung awa na dahil siya, pero ako yung natutuwa. Kaya lang sabi ko, marami pang gagawin itong taon ito. Kumbaga sa isang hukbo, ang sundalo, isang general. Pero ang kamatayan, wala namang tinutulan, namang pinipili ito. Ang karamdaman, walang pinipili. Kaya nga sabi ko, ang buhay ng pakaikli. Bata ka pa, nasa middle ka, o nasa next time we can go. Ang mahalaga, we are doing what ginagawa natin kung ano ang sinasabi sa salita ng Diyos. Amen po ba yun? Amen. Yun ang kapulungan. Kaya alam po nga po yun. Yun ang kapulungan ng tunay na mananampalataya. Nakita ko ito kay Reverend Gatti. Alam naman niyo ang karatatayuan niya. Di ba? Pero nakita ko pa paano lumaban itong kapatid na ito. Minsan ako pa na tayo pa na-encourage niya because of this what is going through. And I believe because of the Word of God and prayer, of course, very important, lumalakas siya. Amen. Kaya nung punitahan ko siya the other day, nanalangin, pagkatapos ko nanalangin, nag-lunch lang, then, umuwi na ako. Hindi kumiki po, tapos kanina kagabi, ibigyan nag-message sa akin yung asawa niya, sabi niya, kasi sabi ko kasi, patapusin ko lang itong mga mission work ko. Babalik ulit ako dito, maaari ba, kasama ko si Pastora, to encourage yung church body. Gagawin ko, sabi ko, dalhin siya dun sa sanctuaryo, at doon siya maupo, kung kala pwede siya maupo, or what. Sabi ko, ako mag-preach, and then we will worship together, and I believe the Lord will restore. Hindi pa dumarating yun, itong message sa akin yung asawa, sabi niya, Adyan ko, pastor ko sa Thailand, nakasama ko na kami sa Thailand. Sabi niya, kumikilos lang, may harap Bisaya, Tagalog eh. Ang iya kabot, magalaw na raw. At medyo malinaw na ang istorya yung kasalita. Tapos mulingkod. Ano yung malingkod? Nakaupo na. Kaya sabi ko, hallelujah. God is important. Kaya imposible sa Panginoon. Kasi nga, talagang yung pinuntahan ko, talagang sabi natin sa asawa, dahil hindi ko yung tatay mo, tatay tawag sa akin noon, Papa, nalalating,
Palagi siya natutulog dahil sa gamot. Pero pinilit niya hindi matulog agad niya dumating. Nakaano siya ng parang meat sa ilong. Pagkatapos, nung makita ko, medyo nangitig siya ng konti. Pero hindi ko nakakasalita talaga. Totally. Umumungo lang, kasi yung kamay, yung paa. At kagabi, sabi sa akin, lahat ng mga yun, kahit hindi pa na 100%, at least may development na. Ano ibig sabihin? God is a miracle working God. Hallelujah! Hallelujah! Paano nangyari yun? Salita ng Panginoon eh. Sabi, lay your hands upon the sick, then the sick will recover. There is power in the word. Practicein po natin yan. I-apply natin sa ating mga buhay. Apan, paa. Tandaan niyo yan. Kinakailangan lang ng practice. Ako dati mahihain. Unang ministry ko, ako director, musical director po ng church namin. Palagi ako nasa likod lang, mga behind the scene. Nagtuturo ng kukumpas. Pero hindi ko kalahin, isang araw gagamitin ng Panginoon. Kasi yan ang sabi ng Panginoon. As the Father sent me, I also send you. Gagamitin, hindi lang akong gagamitin, hindi gagamitin ang bawat isa. Amen. Kaya nga napakahalaga, mga kapatid, na ang salita ng Panginoon, hindi lamang natin naririnig. Kagaya kanina, hindi lang parang isang tao na nakalamin. At pagkatapos aalis, nakalimutan niya na siguro na, sure, at salamin ulit. Walang focus. Kung baka hindi niya nakikita, yung talagang yung talagang kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. Pero makikita tayo sa bandang huli, ang sinong tao na napapatupad ng salita ng Panginoon. Ano sabi doon sa 25? Pagpapalain ka ng Panginoon. Amen! Kasi ang pagpapalain, sige, pagpapalain natin ng Panginoon. Kasi nakapokus tayo sa pagpapala ng Panginoon, literally, sa material na bagay. Ang pagpapala ng Panginoon, hindi lang material na bagay. Kung hindi lang mga salapi, hindi lang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung hindi yung peace, yung joy, at righteousness in the presence of God. Hindi pwedeng bayaran ng pera yun eh. Kapayapaan. Maraming tao na mayroong salapi, na mayroong yaman, pero walang kapayapaan. Kagalakan, lalo na yung kagalakan. Napakaano yan. Kaya itong biyahe namin, ang alis mo namin ay 5 minutes lang na nakalipas, March 3 na. Pero March 2, mamaya hapon, nandun ako. Meron ako kasamang team, 6, 7 ako. So, ang tawag ko sa amin, Magnificent 7 ng Panginoon. Tapos meron akong na-train doon sa Thailand, dito, mga Thai people, imimit namin. We will join together and have a journey, kung tawagin namin ay Royal Highway. Lakbayin namin yung mula doon sa northeast side ng Laos, going sa north side ng Burma. At ang bawat simbahan na nadaanan namin ay i-bless namin. There will be a impartation sa bawat Thai churches doon. So, paano ko sinasabi ito? Hindi naman ako lang ito eh. Kaya impartation, bilang leader ninyo, naniniwala ako dito na meron dito itatayo ang Panginoon, babae, lalaki, bata o matanda, na susunod sa yapak ng Panginoong Jesucristo. As for Jesus is so in this world, kung ano yung ginawa ng Panginoon, gagawin natin. Meron kasabihan, follow the leaders. Paano susunod ka sa iyong leader kung tama, ayon sa salita ng Panginoon ang kanyang ginagawa. Kasi napakahalaga eh. Ano ibig sabihin? Eto, mag-umpisa na kayong mangarap. Mag-umpisa na kayong angkinin salita ng Panginoon. Ako, huwag kang matakot. Sabi niya, all authority has been given to me. Lahat ng mga kapangyarihan. Dinakalob sa akin ng aking Ama. Kung ano meron ako ipagkakalog sa inyo, humayo kayo.
Make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you, even to the age of the earth, end of age. Kung baka walang lugar, walang bansa, o anumang bagay na gusto mong gawin na hindi kasamahan ng Panginoon. Gusto mo ba yung ganun kasi ng buhay? Bawat kilos mo kasama mo ng Panginoon? Bawat anumang gusto mong gawin, anumang gusto mong planuhin sa buhay mo, hindi na ikaw yan. Ang Diyos ang nagpaplano ng buhay mo. Amen. Amen! Amen. Hallelujah! Yan po yung napakagandang gusto mong bigay sa inyo sa namin. Ano ibig sabihin? Dream. Yung mga kabataan, ngayon, alam mo, ang trend ngayon, travel. Ang mga tao ngayon, bata, matanda, lalaki, travel ang travel. Kaya sa airport, ang daming tao sa airport. Sino yan? Alam niyo yung mga nagtatravel dito. Di ba? Kahit domestic lang, parang langgam ang tao, wala kang maupuan sa airport. Dati, bibira ng travel, mayayaman, you know. Ngayon, hindi lang ng travel. Merong talagang layunin ng Diyos sa mga pagta-travel natin. Gawin yung pinagagawa niya sa atin. Amen. Ano yun? Ipaparal ang mabuting balita. Make disciples sa bawat bansa. Hindi naman sa ating simbahan, kundi sa bawat lugar na kung saan kayo pupunta. Sabi sa Acts 1:8, and you shall be my witnesses. Palagi na naririnig sa akin yan. Kayo ay magiging testigo ko sa Jerusalem, sa niyang pamilya mo, sa Judea, sa ating komunidad, Samaria, sa ating bansa, at sa dulo ng daigdig. Mangyayari yan. Anong dapat natin gawin? Sabi, be not hearers but doers. Naririnig natin yung mga salita ng Panginoon. Ito na ang pagkakataon upang tayo ay tunay at ganap na magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Amen? Hallelujah! Ito na. Huwag mo tignan yung kakayahan mo. Tignan mo yung kakayahan ng Panginoon. Amen. Sabi niya, go! Pero sabi niya, teka muna. Bago kayo hahayo, bago ko magpapagamit sa Panginoon, o nakikita ko yung mga tao dito, gagamitin ng Panginoon, kahit na bata, kahit matanda, nakita ko yung mga ganitong edad, nagsishare ng gospel. Yung may mga edad naman na may mga kagaya ko may edad lang, hindi matanda, may edad lang. Ginagamit pa rin ng Panginoon. Nagbabahagi ng salita. Doers hindi hearers. Pinapractice niya sa buhay. Araw-araw. Ina-apply niya. At binibigay niya ng buhay. He act upon the word of God. Amen. Amen? Kaya napakahalaga na bago ang lahat, baka sabi niya, wait, kailangan mapulo tayo ng presensya ng Panginoon. Yun po yung susi naman nun. Gusto mong gamitin ka. Now, kung kayo'y mananaginip ka na ng malaki. Ano unang gagawin? Talagang sinasabi ko, if you really want to know. Una, dalawang klase ang mission. Local, foreign. Local sa Pilipinas. Mayroon po tayong gawain. Kita mo si Pastor Ismael, nagpunta lang sa probinsya niya. Pagbalik niya, meron na siyang bunga. Di ba? Paano nangyari yun? Kasi sumusunod sa salita ng Panginoon. Hindi nakataon na punta sa doon, kataon na hindi. Sumunod sa Panginoon, siya'y naging testigo. Siya'y naging witness ng Panginoon. Kaya kahit bawat isa, mga batang ganito, no matter of 5 years, mga dalagitan niya. Ngayon pa lang, umpisahan niyo lang, mga bata. Ha? Tama, nagsusunod. Di ba sila nagsusunod? Di ba? Ano kayo, nagsusunod sila. Kaya lang, hindi niya sinusulat para babasahin lang. Ano ang pag-aralan natin? Pra-practicein natin yan, i-apply natin, at gagawin natin. Act upon. So,
Dalawang klase rin ang mission natin kung paano si Jesus. John 17:4. Ang sabi doon, I have glorified the Father and I have finished the work that He has given me. So meron tayong dalawa pala, meron tayong goal. Maluwalhati ang Ama sa buhay ng bawat isa. Amen? Amen. Hindi ka nakaupo, hindi ka naging Kristiyano para lang masave ka, kundi maluwalhati ang Ama sa bawat buhay ng bawat isa. Kung magkakayo, matatapos ko yung pinagagawa ng Panginoon sa akin. Ayan, no? Inihan niya po dito sa lupa ang iyong karuwalhatian. Natapos ko na ang pinapagawa mo sa akin. Pero kung naman nagawa para sa Panginoon, kung wala pa, ito ang hamon ko sa inyo. Dapat umpisahan mo na. Sabi mo sa katabi mo, umpisahan mo. Kaya sabi mo ng sarili mo, umpisahan ko. Ayan, para walang lusot, ano? Umpisahan mo na. Hindi ito yung FPJ ng pelikula, ha? Umpisahan mo. Kinakala umpisahan mo. Pag umpisahan mo, sino kasama mo? Ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Bawat simbahan na pinuntahan mo, abay, nagsa-challenge na sino talaga. Una-unang gagawin, kung ikaw meron kang, pinapalalahan nyo ito, ha? Batang matanda, lalaki babae, panalangin nyo, Lord, gusto ko po magpagamit sa iyo dito sa Pilipinas o sa ibang lugar. Dito sa Pilipinas, dito, okay lang dito. Pero pagka sa labas, unang gagawin nyo, passport. Kuha kayo passport. Kuha kayo, walang biro, kuha kayo. Para pag anytime tayo lalarga, Tanguso pa Panginoon sa iyo, Pastor, sasama mo. Qualified ka. Pero kinakailangan, ikaw naman talagang nakarinig sa Panginoon. Nandito pa rin ang hirap. Hindi lang sa, gusto ko sa Thailand, gusto ko doon sa Bangkok, gusto ko sa Hong Kong, gusto ko, okay naman yun. Ano mo, pag nag-mission ka, hindi naman marami ng Diyos. Kasama din naman yun. Pero paano na gawain ng Panginoon. Amen. Amen? Excited ba kayo doon? Amen. Di ba? Malay niyo, baka mamaya isang araw maging misyonero ka. Maging misyonero ka. Naisip niyo ba yun? Amen. Wala. Amen. So, anong dapat natin gawin, mga kapatid? Simula sa oras na ito, seryosohin na natin ang buhay natin sa Panginoon, ang buhay natin bilang sa mananampalataya. Pag sinabi ko seryosohin natin, gawin natin yung sinasabi ng Panginoon. Be not hearers, but doers. Very, very self-explanatory. Hindi lang tayo tagapakinig, kundi tayo tagagawa. Anong gagawin natin? Yung sinasabi rin ng salita ng Panginoon. As the Father sent me, John 20:21, ang sabi doon, as the Father, ako ang aking amay, pinasinugo ako, isinusuko ko rin naman kayo. So kaya napakahalaga, mga kapatid, na pag sinabing hearers naman, dapat bukas tayo na. Maaaring naririnig ko, sara, tenga. Wala hindi mo magagawa. Kinakailangan, when you hear the word of God, kinakailangan clear yun, nakarinig mo talaga sa Panginoon. Yun doon, pinakamahalaga. And then, once you hear, manalangin ka ng Panginoon. How? Yung paa. Practicein mo sa buhay mo. Practicein mo, apply mo, at act upon what you heard and done. So pagka yun po ang ating ginawa sa ating mga buhay, mga kapatid, ay magkakaroon talaga ng kulay. Hindi lamang buhay bilang isang mananampalataya, kundi may kulay bilang isang mananampalataya. Marami kasi Kristiyano, mga kapatid, ay nasa simbahan na parang buhay. Kuminsan, at hindi na ng opportunity, dumaan, nakakalitaan natin. Every moment, every day, every Sunday service, merong sinasabi ang Panginoon sa salita niya.
Huwag nawa sana na kapag tapos ang linggo, yung narinig natin, uuwi na lang tayo, at parang kagaya mo, nagsalamin ka lang, parang narinig mo, nakita mo yung sarili mo sa salamin, umalis ka, and then babalik ka ulit, para tignan mo sarili mo, kung guwapo ka pa, kung maganda ka, ganun din yun. Na every Sunday, nandito ka, uuwi ka, every Sunday nandito ka, walang nangyayari. Mga kapatid, dalangin ko sa BOC, o sa lahat ng BOC, lalo sa BOC Taytay Rizal, na maganap yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita. Not my word, but His word. Amen? Amen. So, ano gagawin natin, mga kapatid? Magkaroon tayo ng sensitivity sa ating pandinig. Kasi minsan nagsasalita ang Panginoon through His word, kung minsan in still small voice ang Panginoon. O kung minsan sa mga leaders ninyo, maging sensitive po tayo doon sa pakikinig. Hindi lamang doon sa salita, kundi sa boses din ng Panginoon. At sa mga leaders na gagamitin, ako po, maraming mga leaders na nakasama ko, kung bakit ako nandito ngayon, yung aming mga mentor, talagang nagpo-prophesy sila sa akin, nilelehas ako, at talagang tinanggap ko yun. Nireceive ko yun. Ang aming mentor ay author ng School of Workers, kami dalawa. Kuya Ben Baloy, ang tawag namin, Brother Ben Baloy. Ikalawa, yung taga New Zealand, Eddie Girls, yan naman ang mentor ko. Katlo, isang New Zealander, Derek Collins. At sino pa ba pinaka-number one mentor? Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Amen? Amen. At para mapagtibayan, nandoon ang katuwang natin sa gawain, which is the power of the Holy Spirit. Huwag lumisan, bago sila pumunta sa gawain, wait muna, mag-antay kayo until you are all enveloped in power from on high. Napakahalaga ng salita ng Panginoon, napakahalaga ng kapangyarihan ng salita ng Panginoon, lalo na ang kalakit nito ay ang banal na Espiritu. Amen? Hallelujah! Kaya nga, ang simbahan natin, magiging buhay. Gusto mo ang simbahan natin, buhay? Amen. Papa, kailangan tumugon na tayo sa hamon ng Panginoon. Hindi lang kanina, nagdudundagan tayo, yung talagang paa na sinasabi, talagang nakahalos paa dito yung nagsugat siya. Pero hindi lang gano'n ina-apply, ina-practice, at inilalagay sa buhay natin yung bawat naririnig natin dito sa pulpito. Upang sa gano'n ay tayo ay hindi naman tayo nagpaparami ng mga membro, kundi gawin. Kasi ang gagawa niya, walang iba kundi ba ng Espiritu. All we have to do is just do what God has commanded us to do. Amen? Amen. So ano dapat natin gawin? Hindi lamang nakikinig, kundi ginagawa. O isinas sa gawa ang salita ng Panginoon. Amen. Nakikita ko mga potential dito. Yung mga nanay dito, no? Meron kayong mga kapwa ka nanay, kapitbahay, o pupunta ng palengke, nandito yung inyong mga suki, o sige, ako, hindi na ako tumatawag. Okay na, kung masingko, ako mga 30, 20, sige na. Pero kapalit naman nun, sharing. Meron namang panahon, mag-share ng gospel sa kanya. So, kung sakay tayo ng Panginoon, yun ang mission field yun. Palengke, yung mga estudyante, kung na araw-araw nasa eskwelahan kayo, yun ang mission field yun. Yung nagtatrabaho, sino nagtatrabaho rito? Ayun, mga nagtatrabaho, lalo sa mga ibang lugar, sa opisina, o saan, doon pa gagamitin ng Panginoon. Na yung sinasabi kong mission, darating yun sa takdang panahon. So ano po ang lesson sa umaga nito? Huwag natin sayangin ang bawat oras sa bawat salita na ating naririnig na dumarating lang na sa kabilang tenga, lalabas sa kabilang tenga, lalabas sa unang simbahan na asip, walang nangyari. Kailangan
ugaliin natin, ipanalangin natin na ang bawat salita ng Panginoon, itimo sa puso ng bawat isa. Amen. At kung sa ganoon ay maging bahagi na ng buhay mo yan. Na kahit saan ka, naroon, ano man mangyari sa'yo, kita mo ang ginagawa ng Panginoon sa'yo. Bagay gabi, alis kami, panalangin po kami. Hindi po madali, pupunta namin Karen. Ay, binubuno ko yan. Ito, mahigpit ngayon. Meron na kami nakatagam na notice. Mahigpit ang checkpoint. Kasi border po yan ang Burma. Sa Burma ngayon, wala makapasok. Di isang tao. Kasi kaya doon. Nuhuli, pinapatay, lalo mga Kristiyano doon. Panalangin ko kami kasi papasok po kami sa Mela Camp, kung tawagin. Isang camp ito ng mga refugees ng mga Karen tribes. No, pinaharang at mahigpit yung checkpoint. Pero naniniwala kami na may plano ang Panginoon sa amin. Ito po kami, dadala ko doon upang hindi lang ipahayag ang salita ng Panginoon kung hindi palakasin yung mananampalataya doon. So, tawag po namin dito, Pinoy para sa Asia. So ito yung proyekto po natin. Kanina paan, ngayon Pinoy para sa Asia. Bakit Pinoy para sa Asia? Kasi Pinoy ang number 1 qualified to do mission sa Asia. Kasi, makita itong si Elan siguro, mapagkakamalan itong Burmese. O mapagkakamalan kang Chinese. O mapagkakamalan kang Laosian, Vietnam. So, kaya ako, click ako, kahit saan ako pumunta ron, napakakamalan ako. Nadalo ko ngayon mga pastor na nakakulong sa pinangkuhan eh. Kasi kaya Pinoy para sa isa. Reverend natin, isa sa Wow! Amen! Hindi mala. Magpapatotoo ka. Yun ang magkakaroon. Magpapatotoo ka. Amen! Nakikita ko na gagamitin, nakakuha mga bata, mga tao. Amen! So, excited ba kayo? Amen! Kaya, so ganun dapat, meron tayong nakikita, meron foresight, meron tayong natututunan, at ginagampanan natin. Paa, ano yung paa? Practice! Apply! Action! Action. Ayan, madali lang yun, ha? Bawat salita na maririnig nyo, simula oras nito, mas dati pa panahon. Dapat pag narinig, tamo, nakita niya na kaagad, narinig niya kaagad. Diba? Narinig na nila. Nakita. So, ano ulit yung paa? Practice! Apply! Action! Not hearers, but doers. Pag sinabing doers, ibig sabihin nun, practice mo na. Lifestyle. Amen! Tuloy buhay mo. Araw-gabi, buhay mo yan. Bawat basa mo ng salita ng Panginoon, bawat pakikinig mo, na-apply mo na sa buhay mo. Pagkatapos, you act upon your faith. Yun ako sabi, faith without action is dead. So tayo po na ito ngayon. Tayo mananalangin.